Nararamdaman mo ba yon? Parang unti-unti nang umiinit ang sitwasyon. At ngayon parang nasa punto na tayo na pwede na itong sumabog anumang oras. May lumabas na balita. Nagbigay daw ang United States ng matinding ultimatum sa Iran. May halos 48 hours lang sila para gawin ang isang napakalaking desisyon. Buksan muli ang Strait of Hormuz. Kung hindi posibleng targetin ng US ang mismong power grid ng buong Iran. Ibig sabihin isang hakbang lang pwedeng mawalan ng kuryente ang buong bansa. At kung iniisip mong doon na nagtatapos ang tensyon, hindi pa. May mga senyalis na ang Saudi Arabia at UAE mukhang handa na ring makisali. Ibig sabihin hindi na lang ito simpleng conflict. Lumalaki na ito sa isang mas malawak na laban na posibleng hindi inaasahan ng Iran. Unti-unti na ring napupuno ang mga bansang nasa Gulf. Pagod na sila sa sunod-sunod na atake. Sa katunayan may mga ulat na ang Saudi Arabia, Qatar at UAE ay nagpaalis na ng mga Iranian embassy staff, pati na rin ang mga military attaché nila. Ayon pa sa Saudi Arabia, nilabag na raw ng Iran ang peace deal na ginawa noong 2023, isang kasunduang tinulungan pangbuuin ng China. Dahil dito, malaki ang posibilidad na tuluyang masira ang relasyon nila at hindi ito basta-basta desisyon. Pagkatapos ilabas ang official statement, binigyan lang daw ng 24 na oras ang mga Iranian staff umalis ng bansa. Ngayon mas nagiging kritikal ang timing. Kamakailan lang, nagkaroon ng meeting ang mga foreign ministers mula sa Arab at Muslim countries sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang goal, magplano kung paano haharapin ang patuloy na pag-atake ng Iran. At interesting part, habang nag-uusap sila, nakakonect pa ang Turkish foreign minister sa Iranian foreign minister para siguraduhin na naririnig din ng Iran ang usapan. Pero habang nangyayari ang meeting na yon, may ginawa ang Iran na ikinagulat ng lahat. Nag-launch sila ng ballistic missiles direkta sa lungsod kung saan ginaganap ang meeting. Malinaw, may gustong iparating ang Iran. Pero imbes na matakot ang ibang bansa, parang mas lalo lang silang nainis. Kahit ang Turkey na dating mas neutral ang stance, mukhang napupuno na rin. Ayon sa Turkish Foreign Minister, naglabas na ng huling babala ang mga bansang nasa Gulf. Kapag nagpatuloy pa ang mga atake, wala na silang choice kundi gumanti. At kung iisipin mo, may punto sila. Bakit sila ang tinatarget? Hindi naman sila direktang involved sa giyera. Sa katunayan, dati pa nga hindi nila pinapayagan ng US na gamitin ng airspace at mga base nila para umatake sa Iran. Pero kahit ganon, sila pa rin ang tinatamaan. At hindi lang basta tama, malala. Kung titignan ng datos, mas maraming beses pang tinamaan ng Iran ng Gulf states kumpara sa Israel na siya talagang kalaban nila sa giyera. At mas nakakapagtaka pa, hindi pa nila tinatarget ng husto ang US bases sa mga bansang ito. Dahil sa totoo lang, masyadong secured ang mga yon. Kaya ang nangyayari, mga civilian targets ang tinatamaan. Ayon sa UAE, halos 80% ng mga missile at drone na tumama sa kanila ay hindi sa military targets, kundi sa mga lugar tulad ng airports, ports, malls at oil refineries. Ibig sabihin ordinaryong tao ang nadadamay. At hindi lang iyan, noong isang linggo umatake ang Israel sa isang Iranian gas field. Ang ginawa ng Iran bilang sagot, inatake nila ang gas field ng Qatar, isang bansang walang kinalaman sa unang strike. Resulta, aabot sa $20 billion ang nawalang halaga. Kaya ngayon, maraming bansa ang naguguluhan. Parang walang malinaw na logic ang mga galaw ng Iran, lalo na sa paningin ng Gulf countries. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, may isang posibleng dahilan. Parang gusto lang ng Iran na magulo ang buong rehiyon, na kung kaya nila, isama pa ang buong mundo sa kaguluhan. At dito na nagiging delikado ang lahat. Dahil kung magdesisyon ang Saudi Arabia na gumanti, hindi na ito magiging simpleng giyera. Lalawak ito at pwedeng sumabog sa mas malaking conflict na kasasangkutan ng mas maraming bansa. Lalo na kung isasama mo pa ang defense agreement nila sa Pakistan na parang NATO-style deal. Ibig sabihin, kapag umatake ang isa, obligado ang isa na tumulong. At kapag nangyari yon, hindi na lang ito Middle East issue. Posibleng maging global crisis na. At totoo ito, pakinggan na lang natin ito. The Saudis would decide to enter with complete force with regards to this war. Iran is definitely going to be the biggest loser because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan and it will rally the Arab and Muslim world. We are speaking of over 50 Muslim countries to have one target is to put Iran on its place. So the last thing we want actually is to enter this war.
and we want a political solution by any way, definitely the best outcome would be for Iran to let go of the three major requests or the three major issues, which is the militias, the nuclear ambitions, and also the ballistic missiles. Will there be a way through which the Americans and the Iranians find a way through which they can save the Iranians' face and have all these three demands to be applied without declaring complete surrender? Ngayon, pag-usapan naman natin ang nangyari sa Israel kahapon dahil ito hindi talaga pwedeng balewalain. Sa loob lang ng isang araw may dalawang malalaking insidente na nagdulot ng matinding casualties. Ang dahilan, may mga Iranian missiles na hindi napigilan ng air defense system ng Israel. Ibig sabihin diretsong tumama ang mga missiles sa target nila. Walang harang, walang interception. Ayon sa mga ulat, may mga direct hit na nangyari sa mismong populated area sa Israel. At hindi lang simpleng missiles ang ginamit, mga heavy warheads ang dala ng mga ito. Dahil hindi na-intercept, tumama ang mga ito ng buong lakas sa mga lugar kung saan may mga tao. At base sa mga lumabas na clips, makikita talaga ang tindi ng impact. Hindi lang ito simpleng strike, ito ay isang malinaw na senyales na kahit gaano kalakas ang air defense system, may pagkakataon pa rin na may makakalusot. At kapag nangyari yon, doon nagiging pinakadelikado ang sitwasyon. Ito ang aktual na clips na nangyari. Whoa. 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 Aba. Whoa. Whoa. Aba, this is hit the first part. Wow. That is crazy. I just get wow. Dalawang lungsod sa southern Israel ang tinamaan, Arad at Dimona. Ayon sa mga ulat, mahigit 100 ang sugatan. 88 sa Arad habang 39 naman sa Dimona. Malinaw, malakas ang tama. At ang mas importante, ito ang unang beses sa buong giyera na nakapagdulot ang Iran ng ganitong kalaking damage sa Israel. Hindi rin nagtagal, inamin ng Iran ang pag-atake. Ayon sa kanila, ganti ito sa strike sa kanilang nuclear facility sa Natanz. May claim pa na natamaan daw nila ang Israeli nuclear site malapit sa Dimona. Pero sa aktual na nangyari, bumagsak ang missile mga 10 miles ang layo, hindi direktang tama. Kinumpirma rin ng isang UN nuclear agency na walang damage sa mismong facility. Pero kahit ganon, seryoso pa rin ito. Dahil may dalawang posibleng dahilan. Pwedeng nag-fail ang air defense o may bagong paraan ng Iran para makalusot. Base sa mga video online, may dalawang interceptor na pinakawalan para pigilan ng missiles. Pero malinaw sa resulta, hindi nila napigilan, tumama pa rin. Sinabi ng Israel na iimbestigahan nila ito pero hindi sigurado kung ilalabas lahat ng detalye. Dahil sa populated area ito nangyari, maraming video ang kumalat. Kita ang lakas ng impact pati ang pagyanig ng mga gusali. At sa aftermath makikita kung gaano kalaki ang pinsala. Sa ngayon isa ito sa pinakamalalakas na tama sa buong giyera. At kung titingnan mo ang paligid, mga bahay na dikit-dikit, madaling isipin pwede pa itong mas lumala. Buti na lang, mukhang sa area bumagsak ang missile na walang tinamaan na building. May casualties pa rin pero hindi ito direktang tumama sa residential area. Ngayon balik tayo sa diplomatic side dahil may bagong pasabog na statement. Nagbigay si President Trump ng ultimatum. Kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 hours, targetin ng US ang kanilang power plants simula sa pinakamalaki. Malaking shift ito. Dahil dati malinaw na iniiwasan ng US ang energy infrastructure para hindi madamay ang civilians. Pero ngayon parang nagbabago na ang strategy. Ang nakakalito lang, isang araw bago nito, sinabi ni Trump na hindi naman mahalaga sa US ang Strait of Hormuz dahil hindi sila umaasa rito sa oil. Parang magkaiba ang tono, pero kung iisipin may logic din. Posibleng gusto lang i-push ng US ang ibang bansa, lalo na sa Europe, na sila ang kumilos para protektahan ang strait at sa ngayon may galaw na rin. Nagko-condemn na ang Europe sa Iran at naglalagay ng diplomatic pressure pero wala pang military action. Kahit ganon, malinaw, may countdown na, 48 hours. At habang lumilipas ang oras, papalapit tayo sa posibleng escalation. Sumagot na rin ng Iran,
Ayon sa kanilang military spokesperson, kapag tinarget ng US ang energy infrastructure nila, gaganti sila, tatamaan ng energy, IT at desalination facilities sa buong Gulf. At ito ang delikado dahil ang desalination plants ang source ng 50 to 90% ng drinking water sa mga bansang iyon. Kapag tinamaan yan, mga lungsod tulad ng Dubai at Riyadh, posibleng hindi kayaning mag-survive. Kasi oo, mahalaga ang oil. Pero ang tubig mas kritikal. Kapag nawalan ng tubig, literal nahihinto ang buhay sa isang lungsod. Kaya kahit may ultimatum, hindi pa sigurado kung itutuloy talaga ng US ang banta. Posibleng pressure move lang ito, isang diplomatic bluff, o baka ibang paraan ng gawin tulad ng pagkontrol sa strategic areas para ma-achieve ang goal nang hindi sinisira ang civilian infrastructure. Dahil kung sakaling bumagsak ang kasalukuyang regime, mas mahihirapan ang susunod na gobyerno kung wasak ang buong sistema ng bansa. Kaya sa ngayon, hintay muna. Dahil bawat oras na lumilipas, lalo pang tumitindi ang sitwasyon. Pero teka, maiba tayo ng konti. Naisip mo ba ngayon na nasa mga huling araw na tayo? Para sa akin maari dahil nangyayari na ang mga bagay na nakasaad sa Biblia. At para mas lubos mong maunawaan ang pinupunto ko ay sabay-sabay nating panoorin ang replay video na ito na may pinamagatang. Sila ang 4 na horsemen sa Apocalypse na magdudulot ng gera, taggutom, kamatayan at pananakop. Kaya naman simulan na natin. Alam mo ba na sa Bible, may kwento tungkol sa 4 na misteryosong mga ngabayo na pakakawalan sa mga huling araw? Kapag binuksan ang unang 4 na selyo sa Book of Revelation, hindi ito alamat o kwento ng fantasy. Sa halip bahagi ito ng propesiya tungkol sa darating na end times. Sila ang tinatawag na 4 horsemen of the Apocalypse at bawat isa ay kumakatawan sa pinakamalalaking trahedyang pwedeng tumama sa mundo: pananakop, digmaan, kagutuman at kamatayan. Pero heto pa ang nakakagulat. Kahit halos 1,900 years na ang lumipas mula nang isulat ang propesiyang ito, kapag tiningnan mo ang kasaysayan mula sa mga World War, economic crisis, pandemya hanggang sa pagbagsak ng mga bansa, parang inuulit-ulit lang ng mundo ang parehong pattern na dala ng 4 na horsemen. Ganun pa man, ayon sa mga Bible scholar, may dalawang posibleng paliwanag dito. Una, literal silang lalabas sa end times na sunod-sunod ito na mangyayari pag binuksan na ang mga selyo ng Diyos. Pangalawa, hindi sila iisang event lang, kundi pattern na paulit-ulit nang nangyayari sa kasaysayan ng tao at nagsisilbing babala ito na papunta na tayo sa mas malalapang bahagi ng istorya. Medyo mind-blowing ang video na ito dahil dito tatalakayin natin ng detalyado kung ano nga ba ang trahedyang dulot o hatid ng 4 na horseman. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki. Ipinatapon siya sa isang mabatong isla na tinatawag na Patmos. Ang Patmos ay isang malayong isla na ginawang kulungan noong panahon ng Roman Empire, ang makapangyarihang imperyong namuno sa malaking bahagi ng Europe at Middle East. Ang pangalan niya ay John at ayon sa tradisyon, siya ang huling natitirang apostol sa panahong iyon. Ipinatapon siya dahil ipinangaral niya ang katotohanang ayaw marinig ng imperyo. Isang araw sinabi ni John na may nakita siyang kakaiba. Parang may pintong bumukas sa langit at may tinig na parang tunog ng trumpeta na tumawag sa kanya. At ang ipinakita sa kanya, hindi kapayapaan, hindi kaligtasan, kundi katapusan. Ang pangitain na ito ang naging Book of Revelation, ang huling aklat ng New Testament. Isang mensaheng puno ng simbolo, babala at hiwaga. Iba ang pagkakasulat nito. Hindi siya parang sermon o history. Para siyang panaginip na naging babala. Sa gitna ng lahat ng pangitain ni John, may nakita siyang isang scroll, isang banal na dokumento na nasa kanang kamay ng Diyos. May 7 selyo ito, ibig sabihin ay 7 selyong naglalakip o naglalak sa laman nito. At sobrang sagrado ng dokumentong iyon na wala ni isang nilalang sa langit o sa lupa ang karapat-dapat buksan ito. Hanggang may lumapit na isang kakaibang anyo, ang kordero, simbolo ni Kristo. Pero hindi ito ang mabait at maamong larawan na nakasanayan natin. Inilarawan siya na para bang isang korderong pinatay, may mga pilat at tanda ng pagdurusa. At nang sinimulan niyang tanggalin ng mga selyo, isa-isa, may nangyaring hindi pa kailanman nakita ng tao. Sa pagkapunit ng unang 4 na selyo, may isang boses na parang kulog na sumisigaw. At pagkatapos noon, sila ay lumitaw. 4 na sakay, 4 na kabayo,
Apat na kapangyarihang kayang wasakin ng buong mundo. Hindi sila nagsasalita, hindi sila nagpapaliwanag. Sila ay simpleng gumagalaw at unti-unting nilang buburahin ng kaayusan ng mundo. At nakakagulat, ito lang ang tanging pagkakataon na binanggit sila sa buong Bible. Wala silang malinaw na kwento, walang background, walang pangalan maliban sa isa. Para silang ipinanganak ng biglaan at tumugon lamang sa utos ng Diyos. Sa tradisyong Kristiyano, hindi sila anghel at hindi rin demonyo. Sila ay paghuhukom. Pero kung babalikan mo ang mas lumang mga kasulatan, makikita mo ang mga anino nila. Sa Book of Zechariah na isinulat daan-daang taon bago ang Revelation, may pangitain tungkol sa mga kabayong may kulay, puti, pula, itim at halo-halo. May mga sakay sila na ipinadala ng Diyos para ilibot ang mundo at tignan ng kalagayan nito. Hindi pa sila tagapagdala ng kapahamakan noon, pero naroon na ang imahe. At may mas luma pa roon. Sa iba't ibang sinaunang kultura, may kwento tungkol sa mga mensaherong nakasakay sa kabayo, mga Diyos ng salot, espiritu ng digmaan, at mga palatandang naglalakbay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga Diyos. Isa lang ang tema. Ang sakay sa kabayo ay lumalabas kapag ang isang sibilisasyon ay nasa bingit ng pagguho. Pero sa Revelation, hindi na sila tagapagdala ng mensahe. Sila mismo ang mensahe. Puti, pula, itim, maputla. May bitbit silang korona, espada, timbangan at pangalan. Hindi sila ipinanganak, sila ay pinakawalan. At kapag sila ay sumakay, walang makakaharang sa kanilang daraanan. Ito ang unang mga ngabayo, horseman of conquest. Ang mga ngabayo na maghahari. Bumukas ang unang selyo. At mula sa dilim, may lumitaw na sakay sa puting kabayo. Ang horseman of conquest, ang mga ngabayo ng paghahari at pag-angkin. Mapapatingin ka agad sa itsura niya. Malinis, marangal. Parang pinuno na hindi nadungisan ng digmaan. May hawak siyang bow. Isang sandata ng long-range warfare. Ibig sabihin kayang umatake mula sa malayo kahit hindi lumapit. Pero kakaiba dahil wala siyang dala kahit isang araw. Sa ulo niya ay may Stephanos, isang uri ng korona noong sinaunang panahon. Hindi gawa sa ginto, kundi isang tinirintas na palaspas na isinusuot ng mga nagtatagumpay sa laban. Hindi ng hari, kundi ng conqueror, isang manlulupig. At tungkol sa kanya, ito lang ang sinabi ng scroll, "He went out conquering and to conquer." Lumabas siya para manakop at patuloy pang manakop. Maiksi ang paglalarawan pero napakalalim ng ibig sabihin. Ang kulay puti ay simbolo ng kabanalan, kalinisan at kadalisayan. Sa Revelation din si Kristo mismo ay nakasakay sa puting kabayo habang pinangungunahan ang hukbo ng langit. Kaya ang tanong, ang puting sakay ba ay tagapagligtas o huwad? Mukha siyang mabuti pero dala ba niya ang pagkawasak? Sa unang panahon may ilang Kristiyanong naniniwala na ang sakay na ito ay si Kristo mismo o simbolo ng paglaganap ng Ebanghelyo, isang banal na puwersang nagwawagi sa kaluluwa ng mga tao. Pero habang nagdaan ang panahon at habang dumami ang mga digmaan, pagsakop at pag-uusig, nagbago ang pananaw. Marami ang naniwalang ang White Rider ay hindi tagapagligtas, kundi manlilinlang. Isang puwersang mukhang matuwid pero ang tunay na dala ay kontrol. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa ideolohiya. Ang bow na hawak niya, kahit walang araw, ay pahiwatig ng puwersang kumikilos mula sa malayo sa pamamagitan ng politika, propaganda, impluensya at kapangyarihang hindi halatang mapanganib. Sa kasaysayan, iniuugnay siya ng ilan sa mga Roman Emperor, mga pinunoong nagsusuot ng puti tuwing tagumpay at sinasabing may divine authority. Ang iba naman, iniuugnay siya sa kapangyarihan ng simbahan noong medieval period, panahong hawak ng simbahan ng parehong political at spiritual control at marahas nila itong ginamit. Sa modernong pagbasa, nag-iba na ulit ang anyo niya. May nakakakita sa kanya sa kolonyalismo, mga bansang nagdadala ng civilization. Pero ang totoo ay sumasakop at nanlilinis ng kultura. May nakakakita sa kanya sa ideological conquest, mga kilusang nagsimula sa mabuting ideya pero kalaunan ay naging paraan para kontrolin ang mga tao, gumamit ng batas, pera, policy at doktrina upang pag-isahin ang mundo sa isang direksyon. At dito nagmumula ang tunay niyang panganib. Hindi siya ang nagdudulot ng gulo. Siya ang naghahanda ng mundo para sa gulo. Hindi siya nagsusunog ng mga baryo. Hindi siya nagpapabagsak ng pader. Hindi siya sumisigaw. Siya ang nauuna. Bago dumating ang digmaan, ang gutom at ang kamatayan. Gumagawa siya ng sistema, lumilikha ng mga kasunduan, nangako ng kapayapaan, pagkakaisa at progreso.
Pero sa huli, isa lang ang direksyon ng kanyang paglalakbay, manakop. At ang nakakatakot, karamihan ng tao ay hindi man lang namamalayang nasakop na pala sila. Horseman of War, ang mga ngabayo ng digmaan. Pumunit muli ang isa pang selyo at muling may lumabas na sakay. Isang mga ngabayo, pero ngayon nakasakay siya sa isang pulang kabayo. Hindi ito simpleng pulang parang bandera. Ito yung kulay na kahawig ng dugo. Yung pula na kumakapit sa talim ng espada at sumisipsip sa lupa matapos ang isang masaker. Wala siyang korona, wala siyang timbangan, wala siyang pagtatago sa likod ng magagandang salita. Ang meron lang siya ay isang napakalaking espada, nakataas at kumikislap. At malinaw ang misyon niya, alisin ang kapayapaan sa mundo at hayaang magpatayan ang mga tao. Ito ay hindi simpleng gera bilang strategy. Ito ang gera bilang pagkabutas ng kaayusan. Hindi siya parang invading army na dumarating mula sa labas. Siya ay parang apoy na bigla na lang sumisindi. Kung nasaan siya, doon nagsisimulang gumuho ang kapayapaan. Nasisira ang mga kasunduan. Nabubunot ang tiwala. Sumasabog ang matagal ng kinikimkim na galit. Magkakapatid na magkakaaway. Magkakapitbahay na magkakagalit. Bumabagsak ang mga lungsod, hindi dahil sinalakay ng ibang bansa, kundi dahil kinain sila ng kaguluhan mula sa loob. Kung ang White Rider ay kumukontrol gamit ang sistema at ideolohiya, ang Red Rider naman ay diretsyong dahas. Hindi siya dumadating para magsakop ng teritoryo. Dumadating siya para pakawalan ng gulo. Hindi siya ang direktang nagpapasimula ng gera. Siya ang nag-aalis ng preno, nagbitaw ng tali hanggang sa tuluyang magbanggaan ng tao sa tao. Sa panahon ng Roman Empire, kung kailan nasulat ang Revelation, sobra itong tatama sa konsensya ng mga tao. Ipinagmamalaki ng Roma ang Pax Romana. Ito ay isang term na nangangahulugang Roman peace. Isang imahe na parang tahimik at maayos ang buong imperyo. Pero sa likod ng pangakong yun, may mahabang listahan ng civil war, mga pag-aaklas at brutal na pagpatay sa mga lumalaban sa sistema. Kasama na dito ang pamumuno ni Nero at Caligula. Mga Roman Emperor na kilala sa kalupitan at kaguluhan sa pamahalaan. Mayroon ding mga pag-aalsa sa Judea, rehiyong tinitirhan ng maraming Hudyo na madalas magrebelde laban sa Roma. Sa harap ng mundo mukha itong kapayapaan, pero sa likod ng kurtina, hindi talaga tumigil ang pag-ikot ng espada. At ang Red Horse na ito, hindi nakatali sa iisang bansa o panahon. Sumasakay siya saan man ang ideolohiya ay nagiging marahas, saan man ang pananakop ay humahantong sa pag-aaklas, saan man nabibitawan ng kapangyarihan ng kontrol at kaguluhan ng pumapalit. Makikita mo ang anino niya sa French Revolution. Isang revolusyon sa France kung saan ang sigaw para sa kalayaan ay nauwi sa duguang pagpatay at pagputol ng ulo sa gitna ng lansangan. Makikita mo siya sa World War I, isang pandaigdigang digmaan na sumiklab dahil sa iisang assassination, isang pagpatay sa isang archduke na naging dahilan para magkadugtong-dugtong ang alyansa ng mga bansa at sumabog ang buong mundo sa gera. Sa modernong panahon, sumasakay siya sa civil wars, ethnic cleansing, at mga ideolohiyang pinipilit ipaglaban kahit kapalit ay milyong buhay. Ang ethnic cleansing ay kapag sistematikong nililinis o pinapatay ang isang grupo ng tao dahil lang sa lahi o pinagmulan nila. Hindi lang ito sandaling pagkawala ng kapayapaan. Ito ang sandaling pinupunit ang kapayapaan at tinatapakan sa sahig. At ang pinaka nakakatakot pa, wala siyang dala na rules of war, walang honorable fight, walang malinaw na kontrabida at bida. Ang espada niya ay hindi namimili, sundalo man o sibilyan, bata man o matanda. Lahat pwedeng tamaan. Kukunin niya ang kapayapaan at iiwan niya sa atin ang mismong gawain ng pagpatay sa isa't isa. Minsan halata ang pagdating niya sa anyo ng tanks, missiles at drone strikes. Ang drone strike ay pag-atake gamit ang unmanned aircraft na kontrolado mula sa malayo. Pero minsan, mas tuso siya. Dumarating siya sa pamamagitan ng mga pang-uudyok, mga maling balita, takot na pinapalaki araw-araw sa social media, at galit na dahan-dahang iniipon sa puso ng mga tao. Isang maling salita, isang spark, isang viral video, at biglang sumasabog ang lahat. At kapag dumaan na ang Red Horse sa isang bansa, sa isang lungsod o kahit sa isang tahanan, bihira ang pagkakataon na mabilis bumalik ang tunay na kapayapaan. Madalas, napakatagal bago muling matahimik ang lugar na dinaanan niya. Horseman of Famine, ang mga ngabayo ng tagutom. Bumukas ang ikatlong selyo. Muling umalingaw-ngaw ang boses, mabigat, malamig, at lumitaw ang susunod na sakay. Hindi siya kasing bangis ng pulang mga ngabayo.
Hindi rin siya parang puting rider na may dalang pagkukunwari. Ang pagdating niya ay tahimik pero ang takot na dala niya ay mas malalim. Ito ang horseman of famine, ang mga ngabayo ng taggutom. Nakasakay siya sa itim na kabayo, kulay abo na parang abo, parang karbon, parang lupaing matagal ng pinabayaan. At sa kamay niya may hawak siyang kakaibang bagay. Hindi espada, hindi sandata, kundi isang timbangan. Isang simpleng timbangang malamig at walang pakiramdam. Isang simbolo ng eksaktong sukat at eksaktong kawalan. Pagkatapos ay may narinig na tinig, hindi galing sa rider, kundi mula sa isa sa 4 na living creatures, mga banal na nilalang na nagbabantay sa trono ng Diyos. Sabi nito, "A quart of wheat for a denarius and 3 quarts of barley for a denarius, but do not harm the oil and the wine." Sa unang tingin parang palaisipan, pero kapag alam mo ang konteksto, mas masakit pa ito kaysa espada. Ang denarius noong sinaunang panahon ay sahod ng isang taong nagtrabaho ng buong araw. Mula sikat ng araw hanggang paglubog nito, isang buong araw ng pagod, kapalit lang ng isang maliit na sukat ng trigo. Sapat para sa isang tao, hindi sapat para sa pamilya, hindi sapat para mabuhay ng matagal. Hindi ito simpleng gutom, ito ay pagbagsak ng ekonomiya, pagguho ng sistema, panahon kung saan hindi nawawala ang pagkain. Pero hindi na kaya itong bilhin, hindi dala ng rider ang gera, hindi niya kailangan. Dumarating siya pagkatapos ng gulo, kapag sinunog ang mga bukid, nasira ang mga daanan ng supply at sumabog ang presyo ng lahat. Pero higit pa iyon, ang itim na rider ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ang timbangan niya ay sumisimbolo ng kakulangan, ng pagbabago ng presyo, ng pagkawala ng tiwala sa sistemang dati nating inaasahan. At nandyan pa ang nakakagulat na utos, huwag galawin ang langis at ang alak. Bakit hindi dapat galawin ang oil and wine, dalawang luxury items? Sabi ng ilan ito'y palatandaan ng matinding hati ng lipunan. Habang nagugutom ang karamihan, may mga mayayaman pa ring may access sa luho. Ang langis at alak ay simbolo ng comfort at status. Ibig sabihin ang taggutom ay hindi pantay-pantay. Ang mahirap ang pinakatinatamaan. Para naman sa iba, ang oil at wine ay simbolo ng mga banal na bagay na dapat pangalagaan. Pero kahit ganoon, mabigat pa rin ang mensahe. Maari mong ituloy ang ritual mo, pero hindi mo yon makakain. Sa modernong panahon, makikita pa rin natin ang anino ng itim na rider. Noong Great Depression, may mga pagkakataong itinatapon ng pagkain para kontrolin ang presyo, habang milyon-milyon ang nagugutom. Sa mga panahon ng hyperinflation, tulad ng nangyari sa Zimbabwe at Venezuela, may mga panahong hindi na kayang bilhin ng tao ang bigas at tinapay, kahit puno pa ng paninda ang mga tindahan. At kahit ngayon sa mundo na tila sagana, milyon ang nagugutom. Hindi dahil naubos ang pagkain, kundi dahil sarado ang akses, kinokontrol, minamanipula. Ito ang lugar kung saan rumaragasa ang itim na mga ngabayo. Kapag ang pangangailangan ay ginagawa ng pribilehiyo, kapag may pagkain pero nakalak sa presyo, kapag may supply pero hindi para sa lahat. Siya ang bureaucrat of the apocalypse, tahimik, eksakto, malamig. At kapag dumating siya, hindi apoy o dugo ang dala niya. Hindi rin sigaw. Ang dala niya ay isang numero sa resibo. At ang numerong iyon ang magpapasya kung mabubuhay ka o mamamatay sa gutom. Horseman of Death, ang mga ngabayo ng kamatayan. Binuksan ang ika-4 na selyo pero ngayon kakaiba. Wala nang sigaw na come and see, walang kulog. Walang boses mula sa 4 na living creatures, wala kahit ano. Tahimik lang. At sa gitna ng katahimikan, may isang sakay na dahan-dahang lumalapit. Nakasakay siya sa isang maputlang kabayo. Sa original na Greek, ang ginamit na salita ay kloros. Ugat ng salitang ginagamit sa kulay ng dahong nalalanta, sa kulay ng apdo o sa kakaibang berdeng abo ng bangkay na matagal nang nakabilad. Hindi ito puti ng kabanalan. Hindi ito pula ng sariwang dugo. Ito ang berdeng abo ng pagkabulok. Ito ang horseman of death, ang mga ngabayo ng kamatayan. At ang pangalan ng sakay niya ay diretsong binanggit death, pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya may isa pang presensya, hindi nakasakay, pero laging nakabuntot, Hades. Ang Hades ay salita para sa lugar ng mga patay, parang realm of the dead sa Old Greek word. Hindi lang apoy, kundi ang mismong destinasyon ng mga namamatay. Sa 4 na mga ngabayo, si Death lang ang diretsong pinangalanan. At siya lang ang binigyan ng kasamang malinaw na tinukoy. Si Death ang nauuna. Si Hades ang sumasalo. Binigyan sila ng kapangyarihan sa 1/4 ng mundo para pumatay sa pamamagitan ng espada, sa pamamagitan ng gutom,
sa pamamagitan ng salot at maaaring pati sa pamamagitan ng mga hayop sa lupa. Hindi lang ito simpleng sakit o epidemic. Ito ay buong hanay ng kamatayan, giyera, taggutom, peste at maging kalikasan mismo na biglang nagiging kaaway. Ang pale rider na ito hindi laging siya ang direktang dahilan ng sakuna. Siya ang taga-kolekta. Kung iisipin mo, ang white rider ang umagaw sa isip at puso ng mga tao. Ang red rider ang nagdugo sa katawan at sa mga bayan. Ang black rider ang kumayod sa tiyan hanggang sa wala ng laman. Pero ang pale rider, tahimik lang siyang naghihintay sa dulo. Kinukuha niya kung ano na lang ang natira. Wala siyang korona, wala siyang timbangan, wala siyang kailangang gamitin na sandata. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nakikiusap, hindi siya nakikipagdebate. Dumarating lang siya at kapag dumating na siya tapos na ang usapan. Sa mga painting at art, madalas siyang ipinapakita bilang kalansay na nakasuot ng hood o payat na lalaking nakasakay na parang Grim Reaper na may mga matang lubog. Pero ang totoo, lahat ng yon ay sariling imahinasyon lang ng tao. Dahil ang kamatayan sa realidad, hindi kailanman nangailangan ng muka. Hindi siya isang tao, siya ay isang katiyakan. At si Hades, ang kasama niya, hindi rin biro. Hindi siya agad-agad yung fiery hell ng mga masuling kwento, kundi mundo ng mga nakalimutan. Ang tahimik na hantungan ng mga hindi na ilibing, mga hindi na alala, mga nawala na lang sa bilang. Habang nakasakay si Death sa unahan, nakasunod si Hades sa likod, iniipon ng mga kaluluwa, isinasara ang pinto at tinatakpan ng lahat sa katahimikan. Sa buong kasaysayan, nakikita ang pale horse sa bawat malaking salot, sa bawat mass grave, sa bawat sandali na bumigay ang mga sistema ng mundo. At wala nang natirang tao para magbilang ng patay. Noong panahon ng Black Death, isang malawakang salot sa Europe noong 14th century, may mga lungsod na halos nabura nang hindi maintindihan kung paano. Noong 1918, ang tinatawag na Spanish flu ay nag-iwan ng mga bangkay na iniipon na lang na parang kahoy na panggatong. At sa mas modernong panahon, nagsuot na siya ng bagong anyo, mga viral outbreak, mga chemical disaster, mga ecological collapse, kung saan mismong environment ang tumatama pabalik sa atin. Minsan, parang mabilis ang takbo ng pale rider sa gitna ng pandemic o matinding sakuna. Minsan naman dahan-dahan lang siyang naglalakad sa piling ng mga taong unti-unting bumibigay dahil sa sakit, polusyon, kahirapan o kapabayaan. Pero isang bagay ang hindi nagbabago. Hindi siya humihinto. Hindi siya dumarating para manakop, para maghati o para magtaas ng presyo. Dumarating siya kapag tapos na ang lahat. Siya ang huling rider, ang dulo ng kwento. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi kanya kailangang habulin. Dahil darating din ang araw na ikaw mismo ang mapapadaan sa daraanan nila. At sa puntong yon, hindi na tanong kung maabutan ka nila. Ang tanong na lang, kailan? Ang apat na mga ngabayo na ito ay bawat isa sa kanila ay may sariling anyo, sariling takot na dala. Pero kapag pinagsama mo sila, mas malaki pa ang larawan kaysa sa individual nilang papel. Para sa ilan, hindi sila dapat tingnan ng magkakahiwalay, kundi bilang sunod-sunod na pangyayari. Isang propesiyang gumagalaw, isang chain reaction na unti-unting nagpapabagsak sa mundo. Una, paghahari. May kapangyarihang bagong tumataas, nangakong magdadala ng kaayusan at direksyon. Pero sa ilalim ng korona ay ambisyon. Ang gutom para mangingibabaw. Kasunod, digmaan. Pumuputok ang ilusyon ng kapayapaan. Sumisiklab ang rebelyon. Itinatasa ang espada. Lumalamog ang mga imperyo. Dumadaloy ang dugo. Pagkatapos nito, taggutom. Tuyot ang mga bukid. Tigil ang kalakalan. Wala nang halaga ang ginto. Nagiging pera ang pagkain at ang kakulangan ay parang apoy na kumakalat. At huli, kamatayan. Hindi bilang parusa kundi bilang pinakasukdulang resulta ng lahat ng nauna. Kung ano ang inani ng tatlo, siya ang magtatapos. Ito ang sequential model, isang mabagal na pagkabulok ng sibilisasyon. Para itong ancient version ng systemic collapse sa modernong panahon. Pero may isa pang paraan upang tingnan sila. Hindi bilang tuwid na linya, kundi bilang paulit-ulit na siklo, isang pattern na nagbabalik-balik mula noon hanggang ngayon. Sa bawat dakilang sibilisasyon, Rome, Babylon at maging mga mas modernong bansa, nakikita mo ang apat na yugto na ito. Paghahari, digmaan, taggutom, kamatayan. Tapos babalik na naman. May mga iskolar na naniniwala na ang horsemen ay hindi lamang babalang panghinaharap. Sila ay salamin ng laging nangyayari, ng likas na pagkakamali ng tao. Mga simbolo ng paulit-ulit na pagkabigo ng lipunan. Mga babalang nakaukit hindi lang sa Biblia,
kundi sa mitolohiya, kasaysayan at kwento ng bawat kultura. Sa labas ng Kristyanismo makikita mo ang parehong eko. Sa Norse mythology, may Ragnarok, panahon kung saan nilalamon ng mga halimaw ang araw at malayang naglalakad ang kamatayan. Sa Hinduism, ang Kali Yuga ay panahon ng pagbulok ng moralidad, gyera, kagutuman at paghina ng sangkatauhan. Sa propesiya ng Hopi, may purification matapos ang matinding kaguluhan at pagdurusa. Magkakaibang kultura, magkakaibang pangalan, pero iisang ritmo. Parang matagal na nating alam ang pattern. Para sa ilan, literal ang mga horsemen, mga puwersang darating sa huling araw. Para sa iba, nandito na sila, matagal nang nandito, nakatago sa likod ng mga pulisya, presyo, headline, at mga desisyong unti-unting sumisira sa mundo. Pero may isang katotohanang hindi nagbabago. Kung darating man sila ng sunod-sunod o sabay-sabay bilang siklo, kapag naglakbay silang apat na magkasama, hindi nagtatapos ang mundo sa apoy. Nagtatapos ito sa katahimikan. Matagal nang natapos ang pangitain ni John of Patmos. Matagal nang natuyo ang tinta sa lumang scroll. Pero ang apat na mga ngabayo, hindi tumigil. Hindi na sila sumasakay sa disyerto o lumalaban sa tunay na digmaan. Ngayon tumatakbo sila sa mga larawan, tula, pelikula at kwento. Mula sa mito naging simbolo sila, mga palatandaan ng pagbagsak na nagpapatuloy. Kahit magpalit-palit ang kaharian, relihiyon at takot ng tao. Sa medieval era madalas silang iguhit na dumadaganan ng lahat. Mayaman, mahirap, hari, magsasaka, walang nakaligtas. Sa mga sinaunang manuscript makikita ang mga payat na kabayo na parang multo, mga espadang nakaamba, mga timbangan na nakataas at mga mukhang buto na nakangiti sa ilalim ng hood. Nang dumating ang Black Death, naging mas totoo ang takot. Sa bawat ubo, sa bawat bangkay sa kalsada, nakikita ng mga tao ang Pale Rider na parang sumasabay sa hangin. Pagdating ng Renaissance, nag-iba ang tono. Hindi na sila mukhang halimaw. Naging babala sila. Paalala tungkol sa kasakiman, kayabangan, kagutuman at ang hindi maiiwasang katapusan. Ang apat na mga ngabayo ay ginawang larawan ng mga kasalanan ng mga bansa. Sa literatura, naging talinghaga sila. Si William Blake ay gumuhit sa kanila bilang mga puwersang sumisira sa kaluluwa. Si T.S. Eliot ay tumukoy sa kanila sa kaniyang tula tungkol sa modernong pagkalito at kawalan ng pag-asa. Sa bawat panahon ng krisis, bumabalik sila. Nag-iiba ang itsura pero hindi nagbabago ang kahulugan. Pagdating ng modern era, mga pelikula, TV, graphic novels, video games, parang nabuhay silang muli sa paraang hindi maiisip ni John noong unang siglo. Minsan, lumilitaw sila bilang literal na apocalyptic figures, nakasakay habang lumulusob sa apoy at usok. Minsan naman, mas malalim ang simbolo, isang virus, isang digmaan, isang biglaang pagbagsak ng ekonomiya, o isang tauhan na nakamaskara na kumakatawan sa takot na hindi natin masabi. Pero alam nating naroon. Paulit-ulit silang nire-reimagine. Minsan magkakapatid, minsan mga anghel, minsan mga mutant, minsan espiritu. Sa ibang kwento, kakampi sila ng langit. Sa iba naman sila ang tagapaghatid ng kaguluhan. Pero kahit anong anyo ang ibigay, palagi silang tumatama sa iisang bahagi ng tao. Ang malalim na takot na may paparating, na may mali, na may gumagalaw sa dilim, at kahit gaano pa tayo ka-advanced, hindi tayo handa. At marahil, hindi rin tayo magiging handa kailanman. Dahil ang pinaka nakakatakot sa apat na mga ngabayo ay hindi ang pagkawasak na dala nila, kundi ang katotohanang inilalantad nila. Mito man sila o talinghaga, kwento man ng Biblia, o anino lang ng takot ng tao, may isang bagay na nananatiling totoo. Kapag nabuksan ng mga selyo, nagbabago ang mundo. At kapag sabay-sabay silang sumakay, wala nang babalik sa dati.